Mukhang hindi na yata magpapaawat ang bagyong Christine na yan. Kaya naman ako hindi na rin nagpaawat na magluto ng isang pirasong pata. Yung unahan ng pinili ko. Halagang 300 pesos ang pagkakabili ko dyan. Pinili ko talaga yung maganda ang quality ng laman niya at konti yung taba. Yes, pinili ko yung medyo mapayat na pata at walang ganong taba. Alam niyo naman, may cholesterol pa tayo. Kaya naman kailangan medyo mag-ingat-ingat tayo sa ngayon. Ganito ginawa ko, hinugasan ko lang na hinugasan hanggang sa maging malinaw na nga yung tubig. Para nga matanggal na rin yung mga hindi kasama dyan sa pata natin. Pero tiwala naman ako sa meat shop na binibilang ko. Air condition ba naman kasi? Bukod sa quality pa ang kanilang tinda, kompleto pa sila sa permit. Kaya naman shoutout sa inyo sa mga taga-ENJ Meat Shop dyan. Salamat sa mga quality na karne na nabibili ko sa inyo. Talaga namang nakakawili. So yun nga, ginawa na natin, ilalaga muna natin yung pata. Siguro papakuluan lang natin na hanggang sa lumabas yung kanyang mga scam o impurities na tinatawag. Once na lumabas na yun, kailangan natin tanggalin at itapon yung tubig. At habang hinihintay naman natin kumulo yun, nagpe-prepare lang ako dito ng ating gagamiting mga gulay. So saging yung inuna ko kanina, tapos ngayon naman pechay. Sobrang mura ng pechay na pagkakabili ko niyan, 30 pesos lang. Salamat pala kay Ate Tess. Ito yung sinasabi ko, papakuluan lang natin hanggang sa lumabas yung kanyang scam, and then itatapon na natin to at babanlawan ulit natin yung pata. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman yun matatanggal yung pinakalasa niya. Dahil sandali nga lang natin yan pinakuluan. So ngayon naman, pwede na natin itong igisa. Gagawin natin dito, maglalagay lang tayo ng mantika sa ating kasirola and then lalagyan natin ng luya. Yes, lalagyan ko ng luya yung lulutuin kong nilaga ngayon. Masarap kasi pag may luya. Kaya naman yan, dalawa yung magiging pakinabang habang humihigop pa ng sabaw, nagagamot yung nangangating lalamunan. Dahil nga sa maulan ng panahon ngayon, parang nauusan na naman ng mga sipon. Kaya naman sana nga pala yung mga kababayan natin na naghihirap ngayon dahil sa bagyong Christine na yan, sana naman po iligtas po kayo ng Panginoon. At sana po yung mga rescuer, gabayan po kayo palagi at lagi po kayong mag-iingat kung saan man kayo magre-rescue. Bigyan po sana kayo ng lakas ng katawan upang magampanan ang inyong mga trabaho. Saludo po kami sa inyo, shoutout po sa lahat ng nagre-rescue ngayong oras na to. After ng luya, nilagay na nga natin yung bawang at sibuyas. Ngayon naman, hinihintay na lang natin bumango, tapos ilagay na nga natin itong mga pata. Pasensya na kayo, medyo maliit yung kasirolang available sa akin ngayon. May mga laman pa kasi yung mga kaldero na mas malaki dyan sa aking kasirolang gamit. Pero kahit ganyan yan, small but terrible yan. Yan nga pala galing pa sa aking titas. Galing pa nga pala yan sa Seattle, Washington at pinadala pa yan mula sa kanila papunta rito. Shoutout po sa iyo, Tita Let, Araokto. Patis lang muna yung aking gagamitin pampaalat dito. Tapos yan, halu-haluin lang natin. And then lalagyan natin ito ng pamintang buo. Kung wala kayong pamintang buo, kahit pamintang durog, wala naman problema. Tapos sabawan na natin. Ilubog mo lang yung ating mga karne, tapos ganyan takpan mo hanggang sa kumulo at lumambot. Habang pinapalambot naman natin yun, meron tayo ditong 2 pirasong dilaw na mais. 40 pesos naman para sa 2 mais. Tapos nga dyan, 2 pirasong patatas din. Ito naman patatas, medyo nakalimutan ko na sa dami ng aking binili kanina. Hindi ko alam ang presyo ng patatas ngayon, pagpasensyahan nyo na. After 30 minutes ng ating pagpapalambot, malambot na itong ating karne, nilagay ko na nga yung mais. Tapos hayaan lang natin kumulo, halu-haluin lang natin ito. Tapos nga dyan, pwede na nating ilagay yung mga saging na saba. Congrats po pala dun sa mga napili ko na bigyan ng pambiling ingredients kanina. Maraming salamat po sa inyong suporta. Lagyan natin ito ng pampalasa. Nilagyan ko lang to ng beef cubes. Wala kasi akong pork cubes dito. Okay din naman ng beef cubes. Mas mainam nga. Medyo magiging lasang bulalo pa. Sana nga po ay isa na kayo sa mapili ko. Dahil titingnan ko po yung mga wall nyo kung talagang nagsishare po kayo ng ating video. Nilagay ko na nga pala yung sili. Tapos ilalagay na natin yung isang damakmak na pechay na yan. Opo, isisiksik po natin lahat ng pechay na aking binili kanina. Kasi nga po, madali namang malantayan. Sige nga po, pakikita nyo naman. Yung akala mong hindi kakasya maluwag pa pala once na nalanta. Tapos nagdagdag pa ako ng asin kasi tinikman ko yan, medyo matabang-tabang pa talaga. Tapos ngayon naman titikman